Marami tayong hindi alam, pero marami tayong gustong malaman. Kaya ang tanong, alam mo ba? Alam mo ba ng absentee voting para sa mga kababayan nating nasa ibang bansa na isang batas para sila ay makaboto sa halalan ay nilagdaan ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo noong 2003 at tinawag itong the Overseas Absentee Voting Act of 2003 o Republic Act number 9189. Sa batas na ito ay papayagang makaboto ang mga kababayan nating nagtatrabaho o naninirahan na ng permanente sa ibang nasyon pero nananatiling Filipino citizen. Sila ay may karapatang bumoto sa halalan sa ating bansa, sa Panguluhan, sa pagkapangalawang Pangulo, sa mga senador at sa mga party list representatives. Ang pagkaamyenda sa saligang batas na ito ay kinatuwa ng mga Pilipinong pansamantala at permanenteng nilisan ng ating bansa. Ito'y para hanapin ang kapalaran sa ibang nasyon. Dahil pakiramdam nila ay malaking bagay iyon para sa kapakanan ng nasyong tinubuan. Ito'y para makapili ng sa tingin nila ay karapat-dapat manungkulan. Bilang overseas absentee voters, ay kinakailangan mo mag-present ng valid Philippine passport, ang proof ng pagiging Filipino citizen, ang green card kung permanente ka nang naninirahan sa abroad, ang visa at ang dual citizenship certificate. Patulad din sa ating bansa, kailangan din ay regular ang pagboto sa dalawang magkasunod na halalan. Ito'y para manatiling nakarehistro at kung nawala naman ang iyong pagkakarehistro, ay kinakailangan mo itong i-reactivate at magpaparegister ka ulit sa konsulado. Bukod naman sa mga absentee voting para sa mga kababayan natin sa ibang bansa, ay meron ding tinatawag na local absentee voting. Ito naman ay para sa mga kababayan nating hindi makakaboto sa araw mismo ng eleksyon. Ito'y dahil sa kanilang mga trabaho, katulad ng mga pulis, sundalo at ng mga media personnel. At kinakailangan din nilang magparehistro para makasali dito. At mas maaga rin silang boboto. Alam mo ba na itong si Dr. Francisco Fronda, bukod sa itinuturing na father of poultry science in the Philippines, ay itinuturing din siya na father of Thai poultry industry. Kung saan pa nga ang titulong iyon na iginawad pa sa kanya ng mismong prinsesa ng Thailand noong 1982. Ito'y dahil sa kanyang ambag sa larangan ng pagmamanukan hindi lamang dito sa ating bansa, kung hindi sa iba't ibang panig pa ng Asya, katulad nga sa Thailand, sa Burma at sa Hong Kong. Ipinanganak noong December 22, 1896 sa Aliaga sa Nueva Ecija. Bagaman hindi nakapagtapos ng sekundarya, ay agad naman siyang natanggap sa Universidad ng Pilipinas sa Los Baños sa kanyang pagkokolehiyo. At dito ay nakapagtapos siya ng 6-year course na may degree ng Bachelor of Agriculture. Noong 1919 sa taong ding iyon ay nag-aral at naging scholar siya sa Cornell University sa New York. 1920 naman nang mag-masteral siya at noong February 1922 ay nag-doctorate naman siya ng poultry science, major in physiology at minor naman in nutrition pathology. Ang achievement niyang iyon ay hindi basta-basta. Dahil sa panahong iyon ay isa siya sa 5 may titulo ng doctorate sa larangan ng poultry science. At dahil nga sa kanyang taglay na abilidad pagdating sa agham sa pagmamanukan, ay dinevelop niya ang isang uri ng manok na kung tawagin ay Cantonese. Ito'y para maging marami ang pangingitlog nito na kanya namang napagtagumpayan. Bukod dito ay siya rin ang unang siyentipikong Pilipino na nagsaliksik at inimprove ang karne ng bibe na tinawag naman na Frondax na hango sa kanyang pangalan. Bukod sa mga ito ay lumikha rin itong si Francisco Fronda ng mga textbook sa larangan ng poultry science production. Ito'y para sa mga estudyante ng agriculture at isa rin siya sa mga nag-author ng series ng mga libro para sa primary at secondary students na may titulong Let Us Raise series. At nakalikha rin siya ng mahigit 500 mga artikulo para sa poultry at livestock industry. At ginawaran din siya ni dating Pangulong Marcos ng National Scientist noong 1983. Siya ay yumao noong February 17, 1986 sa edad niyang 89. Alam mo ba na ang pagputok ng Mount Hibok-Hibok noong 1951 ay nagpababa sa populasyon ng Camiguin sa panahong iyon na mula sa 69,000 ay naging 34,000 na lamang.
Dahil matapos pumutok ang bulkan, ay marami ang nagsipag-alisan sa isla. Dahil tinatayang nasa 3,000 ang lahat ng nasawi sa pagputok na iyon ng Hibok-Hibok. Ang Mount Hibok-Hibok ay listed sa PBOX bilang isa sa 24 na aktibong bulkan sa buong Pilipinas at isa naman sa 8 sa Mindanao. 1948 pa lamang na magsimulang magbuga ng usok ang Mount Hibok-Hibok at sa taong ding iyon ay tuluyan na nga itong pumutok, kung saan ay nagdulot ito ng pinsala at pagkawala ng ilang buhay. 1949 naman ang isa pang muling pagputok na nagdulot naman ng landslides at noong December 4, 1951 nang maganap na nga ang malakas na pagsabog ng bulkan. Nagbuga na ito ng napakainit na lava at ng nakakalasong usok at nasira na rin ang halos 19 square kilometers na paligid ng bulkan, partikular sa Mambahaw. Ang pagputok na iyon ng Mount Hibok-Hibok na kumitil nga ng 3,000 buhay ay ang naging dahilan din ng pagkakalikha ng PBOX na noong una ay tinawag munang COMVOL o Commission on Volcanology. Ito ay nilikha ni dating Pangulong Elpidio Quirino, ang Commission of Volcanology, ang itinalagang mag-aral sa mga aktibidad ng bulkan sa ating bansa. Ito ay para na rin sa seguridad ng mga Pilipino. Hanggang noong 1982 ay nag-issue ng isang executive order itong si dating Pangulong Marcos, kung saan nabago ang pangalan ng COMVOL at ginawa na itong PHIVOC o Philippine Institute of Volcanology. At noong 1984 pa, nang matransfer naman ang seismology mula sa Pag-asa ay nalipat na ito sa PHIVOC. Kaya naman muling napalitan ng pangalan ng ahensya at nadagdagan na ito ng letter S para nga sa seismology. Kaya naman ito ay tinawag ng PBOX. Sa ngayon, isa ang Mount Hibok-Hibok sa binabantayan ng PBOX ang mga aktibidad. Ito ay para na rin sa seguridad ng mga taga-Camiguin na sa ngayon ang populasyon ay muling lumobo sa 88,000. Alam mo ba na mayroong lugar na kinaaaliwan sa Iloilo na bagaman nababalot daw ng misteryo, ito ay nagiging katatawanan din. Ito ang Vanishing Mansion sa munisipyo ng Gimbal. From the name itself, bihira lang daw magpakita ang mansyon na ito. Bigla lang daw itong lilitaw at muling maglalaho. Kaya naman wala talagang makikitang mansyon sa lugar. Ayon pa nga sa mga sabi-sabi, ay meron daw mga nagpapakitang mga kaibang nilalang o di kaya white lady sa lugar. Kaya naman kung magagawi ka dito, ay may makikita kang mga karatula patungkol nga sa mga kababalaghan. Pero bakit nga naging katatawanan ng mga ito? Dahil lang lahat pala ng ito ay pakulo lamang ng local government. Ito ay ng mayor ng lugar na si Mayor Oscar Garin. Ito'y para mapangalagaan ang isang puno ng akasya. Pinalabas nila na tinatahanan nito ng mga nilalang para hindi ito putulin dahil isa na itong centennial tree. Nagkabit din ng mga karatula nang sa ganon ay pabagali ng takbo ng mga sasakyan dahil ang lugar ay katapat lamang ng isang eskwelahan upang mabawasan ang aksidente. Dito ay sa madaling sabi ay sinakyan lang ng lokal na pamahalaan ang mga kwentong kababalaghan. Alam mo ba na ang ilog Pansipit ay isang maikling ilog na nagsisilbi at nag-iisang lagusan ng tubig. Ito'y mula sa lawa ng Taal hanggang sa Balayan Bay. Matatagpuan ito sa lalawigan ng Batangas at meron itong habang 9 kilometro. Mula sa makitid nitong bukana sa lawa ng Taal, ito ay dumadaloy pakanluran at dumadaan sa mga bayan ng Agoncillo, Lemery, San Nicolas at sa Taal bago ito bumuhos sa Balayan Bay. Ang ilog din ay nagsisilbing hanggahan ng mga bayang ito. Matatagpuan naman sa ilog na ito ang iba't ibang uri ng mga isda, kabilang dito ang maliputo. Ito ay dahil nga sa karugtong ito ng Balayan Bay. At sa paglipas ng panahon ay pinangangalagaan ito at ipinahayag bilang isang protektadong lugar noong 1996. Para sa marami pang alam mo ba, see you sa next episode. Bye-bye!